Ang tema nitong ating pagdiriwang ngayon, ikatlong linggo ng Adbyento, ang sabi nga kanina, Gaudete Sunday, Gaudete, Rejoicing Sunday, the Sunday of rejoicing. In advance, we anticipate already, we celebrate already ang pagsilang ni Jesus. Kaya ang simbahan ay abante ng ilang araw, ipagdiwang ang kapanganakan ni Jesus. Kaya mga pagbasa, binibigyan tayo ng sigla, ng saya, ng tuwa. Bakit? Si Jesus ay narito na. Pero hindi pa. Ayan, already but not yet. Tingnan natin ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay si Kristo mismo. At itong salita ay naganap kay Jesus. Lahat ng mga naganap sa kasaysayan nangyari kay Jesus. Sapagat siya mismong salita. Kung anong nangyari kay Jesus, mangyayari din sa atin ng mga binyagan. Sa unang pagbasa, natunghayan natin na si Jesus, sa propesiya ni Propeta Isaías, pinuspos ako ng Panginoon ng kanyang espiritu. Hinirang niya ako upang ang magandang balita ay dalhin sa mahihirap, pagalingin ang sugat ng puso, palayain ang mga bihag at bilanggo. Sinugo niya ako upang ibalitang ngayoy panahon ng iligtas ng Panginoon, yaong mga tao na hinirang niya. Lahat tayo ay hinirang, pinili ng Diyos. Paano? Sa pamamagitan ng binyag. Sa pamamagitan ng binyag tayo ay naging mga anak ng Diyos, mga eredero, eredera, tagapagmana ng kalangitan. Entonces, kung si Jesus ay hinirang, pinili ng Diyos, pinirang, pinili rin niya tayo. Kung si Jesus ay sinugo ng Diyos, magdala ng balita, magandang balita, tayo rin ay sinugo, hinirang, upang dalhin ang mabuting balita sa kapwa. Kung si Jesus ay inutusan o sinugo, pagalingin ang mga may sugat ang puso, tayo rin sinugo para magdala ng This Christmas, make them feel extra special with Toblerone, the thoughtful gift. Wounded healers. Tayo ay mga pinalaya sa kasalanan, tayo rin ay magpapalaya sa ating kapwa ng ngit-ngit, galit, puot. Ito ang ating panawagan. Kaya nga, kung alam natin ito, ang ating misyon bilang mga deboto ng Po Nazareno, tayo ay magiging masaya kahit hindi Pasko. Lagi tayong masaya. Amen. Amen. Sa Santo Ebanghelyo, si Juan Bautista ay sinugo ng Diyos upang magpatotoo. Magpatotoo sa katotohanan, magpatotoo kay Jesus. Lahat tayo ay tinawag magpatotoo. Kaya nga mga kapatid, kung tayo ay mga tagasunod, mga alagad ng Po Nazareno, tayong lahat ay kailangan din magpatotoo kay Jesus. Si Jesus ang katotohanan. Tayo ay tinatawagan din ng Panginoon mamuhay sa katotohanan. Si Juan Bautista, sugo ng Diyos, na ihanda ang daraanan ng Panginoon. Tinanong siya ng mga Hudyo, tinanong siya ng mga Parisiyo, sino ka? Tanong nila, sino ka? Ikaw ba si Elias? Hindi po. Ikaw ba ang propeta? Hindi po. Hindi po ako. Ay sino ka kung gayon? Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin, ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Tinanong siya kung ano-ano, pero tapat si Juan Bautista. Tapat siya sa kanyang kalagayan, sa kanyang katangian, bilang sugo ng Diyos upang ihanda ang daraanan ng Panginoon. Hindi siya nagpaligoy-ligoy pa. Hindi siya nagbalat kayo. Hindi siya nagkunwari. Hindi siya nagsinungaling. Kung sino siya, sinabi niya mismo.
right then, right there. Hindi siya naging plastic, hindi siya naging orokan, hindi siya naging tupperware. Kung sino siya, sa harap ng Diyos, sa harap ng tao, totoo siya, sinabi niya, pinangatawanan niya, pinanindigan niya. Iyon si Juan Bautista, saksi, testigo. Ako, ikaw, tayong lahat, ganon din ba? Totoo ba tayo sa ating sinasabi, sa ating kinikilos? Ito ang hamon sa atin. Hindi tayo magplastikan. Sapagkat kung tayo ay hindi totoo sa ating sarili, nagbabalat kayo, nagkukunwari, nagyayabang, tayong lahat ay hindi magiging masaya. Kung hindi tayo kontento sa ating sarili, hindi tayo magiging masaya. Bakit? May kulang sa ating puso. Ano yon? Hindi natin pinangangatawanan kung sino ako sa harap ng Diyos, sa harap ng tao. At ito ang problema natin. Kaya nga, ngayong Pasko, masaya tayo kung may regalo. Masaya tayo kung may natanggap na ayuda, na bonus. Kung walang regalo, walang bonus, walang nag-abot, hindi tayo masaya. Bakit? Hindi tayo kontento. Hindi tayo masaya. Yan. Kung hindi tayo magpakatotoo, hindi tayo maging tapat sa atin kalagayan, kung hindi tayo lumulugar sa ating pwesto, kung hindi tayo tumatayo sa ating boundary, hindi tayo maging kontento, hindi tayo maging masaya. Kaya, sabi sa ikalawang pagbasa, magalak kayo lagi. Magalak kayo lagi, maging matyaga sa panalangin. Ipagpasalamat ninyo sa Panginoon ni Kristo, sa pangalan ni Kristo Jesus, ang lahat ng pangyayari, sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Yan. Kung tayo nakaangkla sa Diyos, pasakop sa Diyos, ano man ang mangyari, pasalamat kayo. Magalak kayo sa lahat ng oras. May regalo, walang regalo. May bonus, walang bonus. May ayuda, walang ayuda. May pasok, walang pasok. Magalak kayo. Ito ang katangian. Ito ang letrato ng isang deboto-debota ng Poon Nazareno. Laging masaya, laging kontento. Bakit? Ang Panginoon ang siyang pumupuno sa puwang ng kanyang puso. Amen. Palakpakan ang Poon Nazareno. Magpakatotoo, sapagkat ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. Kaya nga mga kapatid, tinubos tayo ng dugo ni Jesus, Poon Nazareno. Hindi tayo mga pipitsugin, hindi tayo mumurahin, hindi tayo mga tsipanga, tsipipay, hindi tayo taga-Murayta, Divisoria. Tayo ay mga dugong bughaw, mga tinubos ng dugo ng Poon Nazareno. Entonces, dapat tayo mamuhay ayon sa katangian na binigay sa atin ng Diyos bilang mga anak niya, tagapagmana ng kalangitan, eredera ng kalangitan. Kaya ang ating kasiyahan hindi nakaugat, hindi nakaugnay, hindi nakabatay sa material na bagay, kundi sa katotohanan na tayo ay mga pinili, hinirang ng Diyos bilang mga anak niya. Katulad ni Jesus, Poon Nazareno, hinirang pinili tayo ng Diyos upang isugo, magpatotoo sa katotohanan. Kaya nga sabi dito sa Ebanghelyo, anong sabi dito? Ako ay nagbibinyag sa tubig. Ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi nyo kilala. Siya ang susunod sa akin. Ituwid ninyo. Ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin, iwasto, itama ang daraanan ng Panginoon. Huwag na tayong magplastikan. Huwag na tayong maging orokan, tupperware.
magpakatotoo tayo, maging kontento na tayo sa ating buhay. Magsumikap tayo. At ang Diyos, pagpapalain tayo, wag na tayo maging pintasera, osisera. Oo, wag na tayo maging inggiterong palaka. Ang dami dyan. Huwag mong pakialaman ang buhay ng may buhay. Ayusin mang buhay mo. Itoon mang ang pansin sa Poong Nazareno. Ang Poong Nazareno nakatuon sa Ama ang kanyang paningin. Hindi siya nakatuon kung kani-kanino. Sa Diyos Ama, sa langit. Yun lang, wala nang iba. Kaya, sa pagpapatuloy ng ating misa, ang linggo ng Gaudete, ay dapat matuwa tayo, masaya tayo. May regalo, walang regalo. May ayuda, walang ayuda. May bonus, walang bonus. Kung tayo nakatuon kay Jesus po Nazareno, siya ang bahala sa ating buhay. Hawak niya ang ating buhay. Katulad ng Santo Niño, hawak ang mundo, hawak ang globo de oro. Bakit? Mahal niya tayo. Magtiwala tayo kay po Nazareno na tayong lahat ay maambunan ng kanyang saya, ng kanyang galak. Ang kagalakang ito ay nakaugat sa ugnayan natin sa Diyos upang siya lang, tanging siya, laging siya ang ating pananaligan at aasahan. Viva Poong Nazareno! Mahina.